Click daw eh. Grabe naman. Okay. So, it's still good. Sino pong ayos dito? So, marami pong pansin po natin sa mga balita. It's very saddening. Meron pa tayong mga bayan dito sa Batangas na lubog sa baha, walang kuryente. May kuryente na ba sa kinalaglagan, Sheila? Meron na. Kahapon meron. Okay. Walang wifi, kaya hindi nakatan yung iba taga kinalaglaga kasi walang wifi. Hindi naka-chat. Walang PLDT. So, but still, everyone was safe. Amen. I hope everyone is safe. Kung may mga kasamahan po tayong wala at nangangailangan po ng tulong, pwede po kayong lumapit sa mga leaders nyo. Sila po yung mga leaders ang lalapit sa amin, and kung ano po yung may bibigay ng church at may bibigay po namin, kung nangangailangan po kayo ng mga bigas, damit, pwede pong tumulong ang church. Yung po talaga ang purpose ng church ito para sa community. Amen. Palakpakan po naman natin si Lord. Come on. Masaya po dahil walang pasok for 1 week. Masaya ba? Hindi. Alam niyo, excited akong matuto, excited akong mag-aral. Si Uwa, excited siyang mag-aral eh. Kaya kaso walang pasok 1 week eh. Yan. Anyways po, napakabuti ng Lord. Pwede pa pahanap ng cellphone ko, Pastor Rocky Uwa? Wala pa, hindi makita. Pwedeng tawagan. Yan. Yun ang pinaka-the best. Okay, napakabuti ng Lord. So, sa mga nandito po, welcome po sa mga nanonood online. It's a very beautiful Sunday. Sa ating nanonood sa YouTube, sa Facebook, welcome na welcome po kayo. At sa mga, may first time ba tayo ngayon? May first time? Do you have a first time here? Meron? Pwede ba taas ang kamay yung first time? Meron ba? First time uling mabigo? Ay. Oy. So first, anyway, di ko na alam masasabihin ko. Tayo po tumayo. Let's all stand up and let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, preach deliverance, captive, liberty, those are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our 10 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. Seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Muli pa, tayo po umupo. Yan. Salamat po. I appreciate po yung naghanap ng aking cellphone. Pasensya na po, madaling araw na po ako kung nakauwi, 4:00 na madaling araw. Kaya medyo lutang pa. Alam nyo, yung ginagawa natin dito is to be, yung objective ng ating series is yung title, Hungrier. Sabi nyo nga po, Hungrier. Mas gutom ka sa Lord. Paano pa pag sinabing gutom ka sa Lord? Yung hinahanap mo siya, yung gusto mo siya. This is our 3rd week, pangatlong linggo. First week nga, shinare po ni Pastora Christine na He is our first love. Siya yung unang nagmahal sa atin. Siya yung ating pupuntahan kapag kailangan natin ng automatic na blessings, automatic na hinahanap natin sa buhay, bumalik na tayo sa first love. At yung first love na yun, walang iba kundi si Jesus. And last week din, dinescribe natin na tayong mga tao, kaya tayo nahihirapan bumalik sa Kanya. Kasi we are stubborn, lagi tayo nagkakamali. At kailangan natin ng isang Diyos. At minsan, tinuturing natin ang ating sarili o ang ibang tao na Diyos. At hindi natin sinasamba ang tunay na Diyos. And we believe na kailangan magutom tayo sa Kanya. That is what we believe. That is what we declare. Let's pray muna pala. Let's pray. I badly need a prayer today. Let's close our eyes. Let's bow down our heads. Lord, salamat po sa umagang ito. Continue to cultivate our hearts. Patuloy niyong ayusin ang puso namin. Give us an open heart to receive your word. Lord, alam niyo po, nandito kami, hindi lang po, Panginoon, because of the people, but we are here because of you, dahil sa'yo. Salamat po, ayusin niyo po kami at bigyan niyo pa kami ng aming higit na pangailangan.
Salamat po. In Jesus' name, amen. Palakpakan muli natin si Lord. Come on. Alam ko na kung bakit ako medyo ganito. Hindi ako nakapagkape. Sino po dito hindi nabubuhay sa isang araw na hindi nagkape? Okay lang ba? Habang nagtuturo ako, nagkakape ako. Okay lang ba? Okay lang. Sige, thank you. Mas gusto ko nga yan. Kung gusto nyo may kape, meron po tayo dong libreng kape. Barako po siya. Pasensya na po sa mga nakaraang linggo ay hindi po magaling yung nagtitimpla. Ako po yon. Medyo may mapait. Ay sanay naman kayo sa mapait na relasyon, kaya sa kape, masanay na rin kayo. Pero okay lang po, tayo po ay nag-church and nagkakape. Ang alam ko po, balita ko po, may magdo-donate po next week ng pandesal. Yung mga late, gaya ni Pastora Christine at ni Zayin, magdo-donate ng pandesal next week. Kaya salamat. Si Kaykay, hindi ko muna sisig pagano yun si Kaykay, nag-iipon daw si Kaykay. Nag-iipon daw. Hindi ko muna yung pipilitin. Pero baka naman pagbili na ng pandesal, baka may makabili ng palaman. Yung Nutella, sinong gusto mag-donate ng Nutella next week? Si Sheila daw! Do-donate ng Nutella. Grabe. Ano yung pinaghalong matamis at mapait? Ko, sarap. Tayo mo na ha. Buhay na ako. Pwede na ako mag-preach. Sino po dito ang alam niya mahal na mahal siya ni Lord? Sabi nga sa John 3:16, basic verse. For I know the plans, mali pala. For God, binibiro ko lang kayo, for God so loved the world that He gave. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa buong mundo, sa sanlibutan. Pinapakita na sobrang mahal tayo ng Lord. At ebidensya sa history na 2020 years ago, si Jesus ay nabuhay sa mundo. Siya ay nagkatawang tao, nagpanggap. Siya ay 100% na Diyos at 100% na tao. Pinako sa krus na matay, ibinigay ang buhay para sa'yo. Para kung anumang sumpa na pwedeng makuha natin, ay mawala. At makaramdam tayo ng tunay na pag-ibig. At mararanasan mo yung pag-ibig na yun once ikaw ay nalapit sa Kanya. Mararanasan mo yun. Pero usually, pag sinabing mahal tayo ng Lord, nami-misinterpret natin. Or the term is, yung pagmamahal ng Lord ay, yung ating pangatlong culture is, ano nga yung ating 10 pala? Ano nga yung ating pang-10? I am not extreme. Yung sobrang extreme natin na we take God's love for granted. Do you know what that means? Sino po dito ang magaling mag-English? Yung 95 sa English, si Charles. Ano po bang ibig sabihin na we take love for granted? Sino pwede mag-interpret nun? Ang pag-ibig ay inaabuso natin. Yung may nagmamahal sa iyo pero tinetake advantage mo. Hindi lang binabaliwala. Aubrey, wag ka magsalita mamaya ka. Ang pag-ibig ay, si Aubrey pa lang pwede makasagot. Ano ba yung sabihin ng take love for granted? Hindi daw alam. Wala daw maalala. Yung parang inaabuso o kaya ay hindi pinapalagahan yung pag-ibig. Ay ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nyo ba ito naisip? Ito, seryoso lang. Ako kasi medyo real talk ngayon sa series na to. Hindi ako magpipreach, ako yung magre-real talk. Kung God is love, di ba God is love, bakit ang daming namatay at nasirang kabuhayan dahil ni Christine? Di ba? Kung God is love. Kababalita lang, yung sa Talisay, ang daming na landslide, ang daming namatay. Kung God is love, bakit bumaha pa rin na maraming part sa Pilipinas sa billion-billion ganito, ganyan? Or let's make it literal. Kung God is love, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Bakit may problema? Bakit ako nasaktan? Bakit ganito ang pamilya ko? Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit ganon? And minsan, pag sinabing God is love, naniniwala naman tayo, mahal tayo ng Diyos.
Amen. Naniniwala ba kayo mahal kayo ng Diyos? Kung God is love, minsan ba naisip nyo na, mahal pala ako ng Diyos, so kahit na ano palang gawin ko na. Magkakasala na ako na may pinatawad na, yung isang lapit ko lang naman sa Kanya, matatanggap ko naman din ang pag-ibig niya. Kung God is love, okay lang pala na umatanda ako sa church, tapos ay gagawa, pero ganun pa rin ang pamumuhay ko. Nung Friday po, nagdadrive kami after ng practice, 3 lamay ang nadaanan namin. Isa sa Upa, isa sa San Sebastian, hindi kami o nga, basta 3 lamay. Sabihin 3 namatay. Pag may namatay, yung namatay, saan yung ina-assume na mapunta? Langit o impyerno? Langit na. Automatic pag namatay, sasabihin ng tao, ay mabait naman yan. Ang dami niyang natulungan. Kahit alam mo may ugali yung taong namatay, alam mo na papuntang langit yun. Tama ba yun? Tama ba na lahat ng tao pag namatay ay pupuntang langit? Kasi mahal naman ng Diyos eh. Mabait naman yan. Nagbigay naman yan ng pira. Mabuti naman niyang ina kahit ganyan. Mabuting lola sa mga apo. Kung God is love, ang nasa isip namin, lahat ng tao, dahil mahal ng Diyos, pupunta sa Kanya. Kung God is love, okay lang pala na pawala-wala ako sa church. Pagbalik ko na may andun pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa akin, tatanggapin pa din ako sa church. Kung God is love, alam niyo yung double-sided tape. Alam niyo yung double-sided tape? Yung kapag kinapit nyo, kakapit din sa kabila. Kung God is love, pwede palang double-sided ako. Nakakapit ako sa Lord, nakakapit din ako sa pinagagawa ng Lord, nakakapit din ako sa pinagagawa ni Satan. Pwede ba yon? Kung God is love, pag Sunday, ang bait ko sa church, pero pag Lunes, nasigaw na ako sa aking magulang. Nasigaw na ako sa aking anak. Hudi kayo. Nasigaw din ako sa aking anak. Yung nasa church sa Sunday, pag Lunes, pagpasok sa school, nangunguna pa na sa kalokohan. Kasi mahal naman ako ng Lord. Taas ang kamay, naniniwala na ang Diyos ay pag-ibig. Taas ang kamay. God is love. Diba, sobrang emphasize ng pag-ibig ang Diyos. Dahil binigay niya si Jesus. Pero yung sinabing God is love, ang Diyos ay pag-ibig, hulaan niyo kung ilang beses sinabi sa Bible. God is love. Ilang beses? Sino yung mga Bible scholars dyan? Gaya ni Anthony. God is love. Si James. Ilang beses? Kay, alam ko mahilig ka mag-devotion. Ilang beses sinabi sa Bible, ang Diyos ay pag-ibig. Magbigay ka ng number. Ha? Ano? 25? Magbigay ka ng number. Ha? 20, 20. Gaano kadam? 20. Hula, magbigay kayo. Zayin, ilang beses sinabi ng Bible? 300. 310. Sabi sa Google, ilan? 310. God, yung sinabi mismo na God is love. 538. Sabi sa Google. Maraming verse sa Bible na God loves. God loves. Ang Diyos ay nagmamahal. Pero yung kinategorize ng Diyos, God is love. 2 beses lang sinabi sa Bible. Pero may category na mas God is love. Pero may category na mas in-emphasize tungkol sa Diyos. Na God is blank. Na 4 na beses sinabi sa Bible. At ayon ay God is holy. Ang Diyos ay banal. Ang title nga pala na share ko yan, Sweeter, Holier. Sweeter, Holier. Alam nyo ba, sino nakarating na sa langit? Taas ang kamay. Sino gustong makarating sa langit? Taas ang kamay. Taas ang kamay, gustong makarating sa langit ngayon na. Ay, hindi. Saka na. Taas ang kamay na gustong makarating sa langit, ayaw ko sa hell. Taas ang kamay, yung hindi nataas. Aba. Alam nyo ba, ngayon sa langit, alam nyo nangyayari doon?
Nandun ang trono ng Diyos, nandun ang Diyos Ama, katabi niya si Jesus, at merong 6 na beings. Ang sabi beings, hindi ko alam kung ini itsurang tao, itsurang kalabaw, itsurang leon na may pakpak, na punong-puno ng mata ang mga pakpak. Imagine nyo, punong-puno ang mata. Pumunta kayo sa langit, baka kayo ma-culture shock. Ang babati sa iyo, malaking mata, na may mata sa liig, na may mata dito. Puro ganon ang babati sa inyo sa langit. At basahin natin yung verse, Revelations 4 verse 8. Nandiyan pa ba kayo? May gusto lang akong i-emphasize sa inyo. Sabi ito sa Revelations 4 verse 8, each of these living beings had 6 wings, so 6 ang pakpak. Ilan ang pakpak? And their wings were covered all over with eyes inside and out. So imagine yung isang, ayun, punong-puno ng mata. Day and day, night after night, they keep on saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, the one who always was, who is, and who is still to come. 24/7, non-stop. Yung 6 na nilalang na yon, sinasabi, banal, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan. Banal, 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 banal ang Diyos na makapangyarihan. Non-stop. Even at this moment, pumunta tayo sa langit, makikita mo yung 6 na yun sa trono. Banal, 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 banal ang Diyos na makapangyarihan. Holy, 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 holy. Anong pinapakita? Ang pinakakatangian ng ating Diyos. Oo, God is love. God is our first love. Pero ang pinakakatangian ng Diyos ay siya ay banal. Ano ba pag sinabing banal? Next nga. Pag sinabing banal, holiness means that God is being without sin, walang bahid ng kasalanan, has absolute moral perfection. Alam mo yung sobrang linis. Ang ating Diyos ay sobrang linis. Walang bahid ng kasalanan. Sobrang kinang. Wala ka may susumbat. Sobrang, alam mo yung yung masisilaw ka sa liwanag. Yung sobrang perfect, sobrang bait. Sino po dito nakarating na sa isang napaka-ganda 5-star na hotel? Yung nakikita sa picture, yung mga hotel sa mga Paris, mga hotel sa mga Europe, yung nakikita lang sa picture, sino yung nangangarap makapasok sa mga ganon? Mangarap tayo. Diba? Ang ganda ng mga lobby, Ang ganda yung lobby na ang mamahalin ng chandelier. Pagpasok mo, mamahalin ng tiles. Tapos ang chandelier, ginto, mga nakinang. Tapos ang liwanag. Tapos ang gaganda ng halaman. Wow, mapapawaw ka. Ikumpara mo sa bahay mo, ang dumi, hindi pa kayo nagwawalis, madami pang dahon. Ganun ang Diyos compared sa atin. Na sobrang kinang. Yung pag nakita mo, mapapawaw. Yung mapapawaw ka. At sabi doon, His holiness is primarily about separation. Sabi nyo nga, separation. Ibig sabihin, hiwalay. Dahil nga tayo ay madudumi, makasalanan, naniniwala naman tayo, Aminado tayo, makasalanan tayo, amen. Kakamali tayo, lakas ng amen ni Uwe. Lahat tayo makasalanan. Nasa sobrang linis daw ng Diyos, nung Old Testament, sa mga hindi po nakakaalam, 2 po, nahati ang Bible sa 2. Old Testament and New Testament. Sa New Testament, doon dumating si Jesus. Sa Old Testament, para po sa sobrang banal na Diyos, pili lang yung makakapunta sa presensya niya. Nasa Old Testament, sa templo ng Diyos, ang mga pari lang, mga priest, ang pwede pumasok. At yung mga priest, pagpapasok, may tali, nakatali sa paa at nakatali sa labas ng pintuan. At may bell. Kling-kling, alam yung bakit? Kasi kapag pumasok yung pare na may bahid ng kasalanan, pagpasok niya doon sa pangatlong pinto, pagpasok pa lang niya yung tutumba siya at mamamatay, may isang kasalanan lang. Kaya nga, pag nakita nila, hindi na nagalaw, hihilahin na nila, ay patay na yung pare, hindi na nakalansing. Hihilahin na nila kasi, may ginawa tong kasalanan. Ganong sobrang kabanal ang Diyos. Panakot ito din sa amin noon. Sino po dito yung inborn again? Yung
pinanganak, born again na. Yung wala na siyang choice. Hindi na siya pwede mag-Muslim o kung anumang relihiyon. Yan. Ako po born again. Ibig sabihin, lumaki po ako sa church. Bata pa lang ako, nakikinig na ako ganyan, pauli-uli din ako. Kaya alam nyo po, yung mga bata, pag yung may mga maliliit na batang pauli-uli sa church, hayaan nyo lang. Ganyan din ako dati. Magiging pastor yung mga yun. Magiging reverend yung mga yun. Panakot sa amin dati, ay, ang Diyos si banal. Pag nagkasala ka, may pangit na mangyayari sa iyo. Ganun po. Sa mga hindi, kasi ngayon, medyo luwag na sa inyo eh. One time daw, ewan ko kung tunay ha, nagkwento, meron daw isang propeta galing Amerika, nagkaroon ng conference sa Maynila. Isang sikat na prophet, evangelist. And then, parang sa harap ng maraming tao, nagpipreach na, nag-altar call. Di yung keyboardist, di na ganon. Nilapitan nung evangelist yung keyboardist. On the spot, sabi sa keyboardist, you live, ikaw ay makasalanan. Mayroon kang mga tinatagong kasalanan. Natugtog ka sa harap ng Panginoon. In instant, namatay daw yung keyboardist. Parang that was 30, 40 years ago. Sinakabahan na si Anthony. Sinakabahan na. Anthony, kunwari, nilapitan. Umupo ka dito, dali. Ikaw. Hindi, kunwari lang, okay lang, para sa salita ng Diyos, kailangang may visualization. Yan, kunwari natugtog ka, wag mo nang buhay. Yan. Tapos ako yung evangelist, the fire of God. Woo! Tapos may naramdaman. I sense. Marami kang kasalanang tinatago. Marami kang babae. Pag mag-isa ka lang, yan. Hindi, kunwari lang yun, hindi ko man sinasabing si Antonio. In an instant daw namatay. Sige, pwede ka nang bumalik doon. Hindi ko alam kung tunay yun ha, pero panakot sa amin. Pero alam kong tunay na storya ganito. Sino po mga naka-attend na sa youth camp ng mga JA1? Taas ang kamay. Sino yung hindi pa? Yung mga kabataan, yan. Taas ang kamay. Promise, umattend kayo ng youth camp. Unang-una, maraming chicks, maraming pogi. Pangalawa, nandun si Lord. Ay, di pala. Una, nandun si Lord. Baliktad. Una, marami kayong makikilala. Pero dati, nung kabataan ko, mga 5 years ago, hindi, mga kabataan namin, mga 1990s, ganon, mga 1990s. Ako'y hindi natin ng youth camp. Alam niyo kung bakit? Kasi, sa huling gabi, ang pinagpipreach nila ay propeta. Ano pag sabi propeta, yung may sinasabi ang Lord sa kanya, tapos sasabihin. Ganito po, meron nangyari na isang youth camp sa Lemery, yung pastor natin ngayon sa Balayan, bata pa siya nun. Yung nagpipreach daw, nag-altar call na, may nararamdaman ako. Ikaw bata ka. Ginanon. Suwail kang bata ka. Sabi ng Lord. Sabi ganun sa pulpito. Maraming ibang kat sinabi, marami kang maling ginagawa sa buhay. Ay, di yung bata naman. Recently daw, tinanong ng ninong ito, tunay, nasuwail na bata yan si pastor. Ay, hindi naman. Tapos meron tanda ko, meron sinabi daw, ikaw, feeling mo, pogi mo. Ganon na sinabi. Sabi, feeling mo, gwapong-gwapo ka sa sarili. Nandito ka lang sa camp para man-chicks. Ganon mismo ang sinabi. Magsisi ka, sabi ng Diyos. Ganon. Ganon daw yung kabanalan ng Diyos. Ang kabanalan ng Diyos, kaya tayo ay alam niyo yun, kaya ayoko nun. Ako po ay born again, pero tuwing Sunday lang ako. Ayoko magpagamit ng ibang araw, ayoko mag-camera, ayoko mag-sumayaw, ayoko sa youth. Kasi magkamali ka lang ng konti. Na-trauma po ako noon. Dahil nga po ako born again, napasok ako sa Christian school. Christian school. Sobrang banal. Hindi ko po kilala noon ng mga bandang Eraserheads. Hindi ko kilala yung mga yun. Sina Eli Buendia noon. Kasi bawal. Mas higit, ine-emphasize sa amin noon, bawal yan, bawal yan, bawal yan. I remember po, ang tiyahin ko, nagtatrabaho siya sa mga newsprint, sa mga dyaryo. Meron dating comics, yung funny comics, kung alam niyo yon. Comics siya, binigyan ako. Tuwan-tuwa naman ako. Wow, nakakatawa, ang saya.
Gusto ko ipakita sa mga klase ko na ilagay ko sa bag. Nakita nung isa kong kaklaseng sip-sip. Ang ginawa, sinumbong ako sa principal. May comics. Ma'am, si Fini po, may comics. Kay Satan po yun. Kay Satan agad eh. Hindi pwedeng nagbabasa lang. Ako'y takot na takot. Ako'y pinagpapawisan. Alam mo yung para kang nahuli na ng boboso. Yung grade 4 ka. May grade 4 ba dito? Alam mo yung kasalanan mo para ka ng boso o para ka nag-cheating sa school o para may pinatay kang tao. Yung halaka. Kinuha yung comics ko, dinala sa taas, ako'y naiyak na. Tapos pinatawag ako. Ang ginawa sa akin ng principal, niyakap ako. Fini, kahit makasalanan ka, mahal ka ng Diyos, makasalanan agad! Sabi ko, grabe naman ang kabanalan. Kaya po ako nung nag-high school nun sa BSU na, ang laya ko nun. Galing ako Christian school para madami kong tanikala. Nakapaglaro ako ng Pokemon, nakabila akong Game Boy, nakapagmura ako, yung mga ganun. Nakapandura ako, nakapanchicks ako, yung mga ganun. Hindi, cut, hindi yung tunay. Ba't ko nasabi yan? Ba't ko nasabi yan? Mali yan. Ayan. At yun simula high school ako, doon ako yung ganito lang sa church. High school, college, mas inclined ako sa mundo. Kasi nga, alam niyo bakit? Ang isip ko kasi Diyos ay banal. Sobrang banal. Lumaki ako sa ganung kaisipan. Na-attend ako ng kapituturo ko. Ikaw bata ka. May pinapanood ka sa BHS. Gaganunin ako. Ay, hindi na-attend. Kaya tuwing Sunday, uupo lang ako. Pag umalis ng magulang ko, alis na rin ako. Hindi ako nagpapagamit. Kasi ang Diyos ay banal. Nakakatakot. Baka malusaw ako. May na-invite na ba kayo? Na sinabi na, huy, sama ka saan sa church mo sa'yo doon? Ay, hindi. Baka pagpunta ko doon, malusaw ako. May gano'n na kayo na-invite? Hindi ka doon. Masyado mababait ang tao doon. Tingnan mo, katabi mo, mabait gayan. Sa mga nang ugali niyan. Mabait po yan. Ako lang po yung nagbibiro. Di ba? May na-invite na ba kayo sa church kasi kaya ayaw pumunta sa church? Akala pagpasok dito, ganda waga po. Pag upo mo doon, dapat linis-linis mo. Naakala niyo yung pastor ituturo ka, ikaw. Naiwas tayo sa holiness. Hindi tayo naiwas sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Gusto natin ang pag-ibig ng Diyos kasi ang pag-ibig ng Diyos papatawarin tayo sa ating mga kasalanan, aayusin ang buhay natin, kahit nagkakamali tayo, ibabawi tayo, pero yung kabanalan ng Diyos. Uy, kabanalan Lord, kabanalan. Baka matunaw ako. Ay requirement ng Lord ay ito, 1 Peter 1:16. Sabi doon sa 1 Peter 1:16, tayo lang ha. Kayo magdala rin ng Bible. Tanyo, kahit ako po ay nagdadala pa ng Bible, kasi baka maganda po may Bible. Sabi sa 1 Peter 1:16, for the scripture says, you must be holy, for I am. Anong sabi sa Bible? You must be, dahil ang Diyos ay holy. Ikaw daw ay dapat maging banal kasi ang Diyos natin ay banal. Ay, paano tayo magiging banal? Puro kalokohan nga ikaw. Paano tayo magiging banal? Ganito, ganyan. Ay, kahirap nga Taas ang kamay, nagkakasala pa. Ako, nataas akong kamay. Lahat tayo nagkakasala. Nakakapag-isip tayo ng pangit sa kapwa. Nagagalit tayo kapag may kumat sa atin pag nagdadrive. Kapag feeling mo, may sinasabi sa'yo behind your back, ang dire-diretso ng bibig natin. Ang pangit ng nagkakasala pa tayo. Pero alam nyo, good thing, kaya mong maging banal. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mong maging banal. At isa pa, ang kabanalan ay nasa iyo na. Biruin mo yun. Yung nagniningning na hotel, yung maliwanag, yung walang bahid na kasalanan ay nasa iyo. Alam nyo bakit? Unang-una, hindi pa tayo nalulusaw. Hindi pa tayo nalulusaw. Di ba? Pangalawa,
buhay pa yung nagdadrums at nagki-keyboard. Hindi pa patay. Sa akin nagigitara, hindi pa ako tapos. Buhay pa. Buhay, biro lang po yun. Cut, maling biro yun. Buhay yun, buhay. Buhay. Si Anthony, buhay na buhay. Ibig sabihin, ang kabanalan ay nasa atin kasi in the first place, gaya yung pinakanta ni JM last week, the holiness came here. Ang kabanalan ay pumunta dito. Yung Diyos na walang bahid, yung Diyos na malinis, yung Diyos na walang kaalam-alam sa kasalanan, ay pumunta dito, nagkatawan tao, ginaya tayo. Yun nga sabi sa 2 Corinthians 5 verse 21. This is one of my favorite verses of all time. Sabi dun sa English, "For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ." Sa Tagalog, mas maganda Tagalog, hindi nagkasala si Kristo, as in, ngunit alang-alang sa iyong marupok, makasalanan, kung ano-anong karumihan sa katawan, si Jesus ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid, maging okay tayo sa harap ng Diyos. Na dahil kay Jesus, si Jesus na malinis ay naging marumi, na para tayong sobrang dumi ay maging malinis. Palakpakan nyo naman si Lord. Nung pumunta siya dito, inalis niya ang kanyang pagka-Diyos temporarily. Siya'y 100% na Diyos, 100% na tao. Pumunta siya dito at naramdaman ni Jesus, uy, ganito palang feeling na maging tao, nang nasasaktan, nang natatakot, na nade-depress, na nag-overthink. Ganito pala, naging kagaya natin siya. Why? Para yung ating karumihan, yung lahat ng pangit sa atin ay makipagpalit at yung kaningningan, yung kabanalan ay makuha natin. Para sa gitna ng malalang mundo, sa gitna ng masasamang tao, maiba ka. Yun ang purpose. Alam nyo, napakasama ng mundo. Sobra. Alam nyo bakit nagkakaroon ng bagyo? Kasakiman ng tao. Global warming, pinuputol ang mga puno, basura, nakalat sa ocean, natutunaw na ang North and South Pole ng mga glacier, nagkakaroon ng global warming. Kaya nalaki ang mga bagyo. Kaya sino nadadamay? Tayo. Sobrang sama ng tao. May pondo kaya kahit bumaha, maraming pera ang gobyerno para evacuation center, para kahit magkaroon ng bagyo, may preparation, ay asa na. Dahil sa kasamaan ng mga tao. Pero alam nyo, kahit masama ang mga tao, masama yung mga nakapalibot sa atin, magkaroon tayo ng lakas para maging set apart o maging banal, maging holy, maiba ka. Sabihin mo sa 5 tao, maiba tayo. Kasi, di ba sabi ko kanina, God is holy. Sabi nyo nga, God is holy. It is better for me. God is love, but God is holy is much better. Kasi nandun yung kaningningan, nandun yung splendor, nandun yung glory, nandun yung kagandahan. Alam mo yung sa kabanalan ng Diyos, nandun eh. Alam mo yung pag naghahanap ka, yung may hinahanap ka na something na para magpapa-okay sa'yo, lahat, pahinga, you're looking for rest, you are looking for peace, you are looking for a peace of mind, you are looking na kumalma ang iyong emosyon, you are looking for financial prosperity. Ibibigay yun through God's love. Pero yung source, dapat yung pagkukuhanan ay sobrang banal, sobrang walang bahid. Hindi mo pwede kunin ang pag-ibig sa ibang tao, yung kumpletong pag-ibig sa ibang tao dahil madumi din siya, hindi rin siya kumpleto. Hindi mo rin pwede kunin yung peace of mind sa ibang tao kasi yung ibang tao hindi rin kumpleto, hindi rin yan complete na may peace of mind. Nagigets nyo po ba? Hindi mo pwedeng kunin yung hinahanap mo sa ibang tao o sa pera kasi hindi sila, madumi din sila eh. Hindi ko pwedeng kunin yung kumpletong kaligayahan sa asawa ko kasi may karumihan din yan. Kaya kung may pagkukuhanan ako doon sa pinakabanal,
sa pinakamalinis, sa pinaka-set apart, kung walang iba kundi ang ating Diyos. Ang ating Diyos na nagmamahal sa atin. At ang kabanalan ng Diyos, bibigyan ka ng pag-asa. Hindi tayo pwedeng umasa sa tao. Ilang beses tayo nabigo ng tao, di ba? Ilang beses ka na nabigo ng iyong magulang, ng iyong anak, ng iyong asawa, ng iyong kachat, ng iyong minahal. Ilang beses na tayo binigo ng mga yan. But still, hanggang ngayon, naasa pa rin tayo sa ibang tao. Tama. Bakit? Naasa pa rin tayo sa ganun. Sa tao. Sa pagmamahal ng ganito. Di ba? It's weird. Nabigo na tayo, pero hindi pa rin tayo nadadala, naasa pa rin tayo sa ibang tao. Kasi hindi natin alam kung paano umasa sa banal na Diyos. Ngayon, alam mo na kung aasa ka lang ay doon sa may kabanalan. Amen. At higit sa lahat din, ang Diyos, God is holy, ang Diyos ay, kakaroon ka ng pananampalataya. Alam mo yung pinangahawakan mo, yung pangako na maayos na buhay, yung fullness, sigurado. Kasi He never fails. Maaring you failed, nagkamali ka na dahil sa ibang tao, dahil din sa sarili mo. But you know, God never fails. It is proven. I've seen it with my own eyes. I've experienced it. At I know, nakita mo rin yon. Pinapakita lang na ang Diyos ay hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, at hindi ka mapapahiya sa Diyos. Palakpakan mo naman siya kung naniniwala ka doon. Sabi sa Ephesians 3:16, sabi sa English, I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Sa Tagalog, ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kanyang kapangyarihan ay palakasin niya ang espiritual yung pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang espiritu. When I'm reading, this is also my prayer. Ang keyword ko dun ay glorious unlimited resources. Sabihin nyo nga, unlimited resources. Pinagkukuhanan ng walang ubos, walang tigil. Alam niyo kung bakit kayo nandito sa church? Alam ko dahil ni Lord. That is number one. Yun, tanungin ko kayo, sasabihin nyo dahil ni Lord. Pero maybe sa inyo, deep inside, ay dahil nandito si ano. Pero you know, dahil ni Lord. But, dahil ni Lord, alam nyo ba, na kaya kayo nandito dahil pagmamahal ni Lord ang hinahanap nyo. But why not? Kaya kayo nandito dahil sa kabanalan ng Diyos. Yung perfection niya. Yung kaninningan niya. Kaya tayo nandito. Kasi if we would see, dahil sa kaninningan ng Diyos, I would do better. Hindi ko babastahin to. Kasi naglilingkod ako, o kaya pinagkukuhanan ko yung Diyos na sobrang perfect. Whole band, please. Whole band. And you know what? Kabanalan, isa to sa mga tanong ko na hanggang ngayon, recently lang nasagot, paano po ba maging banal? Dahil nga, kakatakot maging banal. Naiwas tayo sa kabanalan, diga. Naiwas tayo dahil baka tayo malusaw, o kaya ganito, ganyan. Kabanalan. Sabi nyo nga, kabanalan. Pag sinabing banal, ay kailangan kong magbago, kailangan kong iwan ito, kailangan kong ayusin ito, etc., etc. You know what? Paano maging banal? Basic lang eh. Pinahihirapan natin ang sarili. Gusto nyo pong malaman paano maging banal? Gusto nyo pong malaman yung pinaka-pundasyon, pinaka-basic? Tanong sa akin, Pastor, paano? Mahina. Kukunti na nagtatanong. Itanong ulit sa akin, Pastor, paano po? Hindi nakapost diyan. Ang sagot ay, be Christ-like through faith. Maging kawangis natin si Lord sa pamamagitan ng pananampalataya.
Ganito po yan. Malapit na po ang Halloween. Anong ginagawa pag Halloween? Trick or treat, nagpapanggap, costume. Sino po dito mapagpanggap? Yan. Hindi naman. Di ba, nagko-costume. Ginagaya ng mga tao yung paborito nilang anime. Nagde-dress up na kagaya ni Naruto, kagaya ni sa JJK, o mga ganon. Ginagaya ni Luffy. Yan. O kaya nag-ano na, kagaya ni Batman, ni Spider-Man, ni Superman. Parang nagde-dress up. Pero alam nyo, isa sa mga nakakatawa yung gano'n. Ako'y tawang-tawa pag nanonood ako ng Kaloka-like. Sino po nakakalam nun? Sa Showtime, Kaloka-like. Yung pag nakikita ko lang yung clips o kaya thumbnail, hindi naman kamukha eh. Yung recently, yung kamukha ni Steve Harvey, hindi naman kamukha. Tapos nagkaroon ng Jong Hilario Multiverse, isa lang naman ang medyo kahawig eh. Pero alam nyo, pag pinapanood ko yon, lalo na yung si Bruno Mars, kung napanoorin nyo yun, yung nagkaloka like ni Bruno Mars, ang ganda ng boses, gayang-gaya, yung boses, pero hindi siya kamukha. Confident sila. Di kayo ni Tere, tapos yung may mga naganong gano'n. Tapos yung harap, "What's up, my love people?" Hindi ka gaganon, hindi naman kamukha. Matatawa tayo. Pero alam ko, hangang-hanga ako doon sa mga contestant, kasi kahit hindi nila kamukha, naniniwala pa rin sila na kamukha nila si Bruno Mars. Naniniwala pa rin sila na kamukha nila si Ann Curtis. Diyos ko, naniniwala siya kamukha niya si Bini Maloy, si Bini Colette, ang layo. Si Bini Joanna lalo, Diyos ko. Pero sobrang confident ng mga contestant. Sasayaw pa yan ng, iwagang, sasayaw pa. Confident na confident. Mamaya, pag tayong dalawa lang. Yeah. Sobrang confident nila na kahit hindi nila kamukha, feeling nila, sila si Bini Maloy. Sila si Jong Hilario. Nagpa-practice pa mga yung sumayaw. Kahit nakanta pa mga yung kahit sintonado. For what? Kasi gusto nilang maging kamukha. Anong puhunan nila? Kapal na mukha? Hindi pa yon. Alam niyo yung puhunan ng mga contestant? Naniniwala lang sila na kamukha nila yung kaloka-like. Alam mo, puhunan mo para maging banal, maniwala ka lang na magiging kamukha mo si Jesus Christ. Believe na ikaw ay kawangis ng Diyos. Kahit nararamdaman mo to, kahit magulo to, kahit magulo itong nangyayari sa isip natin, kahit lumipad ang bubong mo, kahit walang laman ito, puhunan mo, maniwala ka lang, kamukha mo ang Diyos, kamukha mo si Jesus Christ, na sinabi na naman sa Bible, na ginawa tayong kawangis niya, which is, that's the fact. Maniwala ka lang. Still, doon mo mararanasan yung fullness, yung kabuuan ng Diyos. At dahil doon, naniniwala ka lang, hindi mo mapapansin, mararanasan mo na rin yung mga pangako ng Diyos, yung kaayusan ng buhay, kapayapaan ng puso, nagkasakit biglang gumaling, provision ng financial, kaligtasan ng pamilya, hindi mo mapapansin, nangyayari na yun sa buhay mo kasi patuloy kang naniniwala, nananampalataya, nakawangis mo ang Diyos. Kahit pagtawanan ka ng mga audience, gaya ng mga contestant na kaloka-like, pinagtatawanan, tuloy pa din. Ikaw kahit pagtawanan ka ng ibang tao, tuloy pa rin, maniwala ka lang sa kabanalan ng Diyos. At doon mo makikita, kahit sa gitna ng magulong mundo, sa gitna ng mga crazy people, bakit yung Tagalog doon eh? I believe maraming ganitong tao sa mundo. Ang kailangan mo lang yung kaningningan. Kasi, it's hard to experience. Kapag nandun ka sa presensya ng Diyos,
ramdam mo yung yung glory, yung presence, yung hindi mo ba ipaliwanag na presensya, na parang ang sarap dito. And that is God's holiness. Yes, we have self-doubts. Wala tayong assurance sa future natin. We have depression, maybe more of us, we have overthinking. Baka meron sa atin may kasalanan. Ayan, kaya feeling mo, ang dumi ko, ang layo ko, ang deserving ko. Na baka most of us, hinahayaan na lang natin na mamuhay tayo sa kasalanan, sa kalayuan sa Diyos. Kasi nakagat na tayo ng kaaway, nabitag na tayo, natrap na tayo. Kaya minsan nagiging excuse na lang, mahal naman ako ng Diyos. Oo, mahal ako ng Diyos. At yung salitang, mahal ako ng Diyos, ay nagiging salita na lang at hindi na ipapamuhay. But I believe, once nananampalataya ka, na God is holy, banal ang Diyos sa buhay mo, kusa na, automatic na, ang pamumuhay mo ay magbabago. Ang pamumuhay mo ay sa paangat ng paangat. Ang pamumuhay mo ay magkakaroon ng supernatural in every aspect ng buhay mo. That is what we believe. Kasi alam nyo, yung verse na yan, ibalik natin hanggang verse 12. Next sa'yo, Jamal. Sabi sa verse 12, Ephesians 3 verse 12, this is what I will leave you. Sabi sa verse 12, because of Christ and our faith in Him. Dahil ni Jesus at ang ating pananampalataya sa Kanya, we can now come boldly, and confidently into God's presence. Dahil sa pananampalataya, ang lakas na ng loob natin, ang kapal na ng mukha natin, na kahit ang dumi-dumi natin, kaya nating pumunta sa trono, sa kaharian ng Diyos, kung saan masaya, kung saan kompleto, kung saan may fullness. Sino dito ang gusto ngayon pumunta sa kabanalan ng Diyos? Na hindi na natatakot, Lord, I want to experience your holiness. If you want, stand up. I was once a victim of culture number 10. I am not extreme, na nabuso kong pag-ibig ng Diyos. Mahal naman ako ng Diyos, babastahin ko na ang buhay ko. Mahal naman ako ng Diyos, paglilingkuran ko siya ng ganito lang, basta na paglilingkod ko. Mahal ako ng Diyos, hindi na ako magsisisi. Mahal naman ako ng Diyos, ganito, ganyan. But you know what? I would remind you again, banal ang Diyos. God is holy. But He wants you to be set apart, to be the change na hinahanap ng mundong ito. If we want to experience the fullness of life, na habang nandito ka sa mundong ito, kumpleto ka, we need to experience His holiness muna. Before we worship Him, hawakan natin ating mga puso, yumuko tayo, at likit tayo, at tayo'y manalangin. Sabihin mo ng buong puso itong panalangin ito. Aking Ama, lumalapit ako sa iyo. Humihingi ako ng tawad. Sa pang-aabuso ng iyong pagmamahal at kalayuan sa iyo. Patawarin mo ako. Ako'y naniniwala na ikaw ay banal na Diyos. Nagkatawang tao, naging marumi para sa akin. Para ako na marumi ay pwedeng maging malinis at pwedeng maging banal. Kaya tinatanggap kita bilang aking banal na Diyos at sariling tagapagligtas. Tulungan mo ako na manampalataya, na mabuhay na may pag-ibig, na mabuhay na may paniniwala sa mga pangako mo sa buhay ko.
let's declare this as we sing. Ikaw ang aking buhay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay tamis ng pag-ibig na sa piling mo, Panginoon, na kailanman di ko magpapagay. Muli pa, gawin mong galing sa iyong puso ang kantang ito. Ikaw ang aking At pag-asang sa bisig mo, Alam ko may nangyayari sa buhay mo. May nangyayari ngayon sa puso mo. Habang humingi ka na ng tawad, maniwala ka lang. Maniwala ka sa Panginoon. Manampalataya ka sa Kanya. Huwag ka munang manampalataya sa kaya niyang gawin, sa kaya niyang baguhin, sa kaya niyang ibigay. Ngayong oras na ito, manampalataya ka lang sa Diyos. Na siya ay kasama mo. Manampalataya sa Kanya. Na siya ang direction mo. Na siya ang mangunguna sa buhay mo. Just believe in that. At lahat ng takot, automatic mawawala. Lahat ng nakaraan, automatic mababago. Lahat ng pangamba, automatic malulusaw. Lahat ng isipin, automatic na yan, mababago yan. Lahat ng nararamdamang negatibo, automatic maaayos yan. Basta manampalataya ka lang. Hindi mo kailangan ipilit na mawala ang nararamdaman, iniisip ang nakaraan. Ang kailangan mo lang ay maniwala at manampalataya. Ganong kabanal ang ating Diyos. So again, we sing and we worship. Ikaw ang aking buhay. Just make this your prayer sa Kanya. at pag-asang Huwag mong pakalman ang katabi mo. Kung gusto mo umiyak, gusto mo taas ang kamay, sigaw. sa bisig mo, Ako ay hihip na. Tamis ng iyong pag-ibig na sa bisig mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit. Don't make this your public declaration as you can sing. Ikaw ang aking buhay. at pag-asang Sa pisig mo, Panginoon, ako ay
Salamat po aming Ama. Ikaw ang kumpleto sa amin. May we receive fullness. And I declare, taas ang mga kamay, and I declare, sa lahat na nakataas ang kamay, may you receive God's fullness. May you receive ang kakumpletuhan at kabanalan ng Diyos ay maranasan ng bawat isa. Receive in the mighty name of Jesus. Hallelujah. There's a shift, may pagbabago. A supernatural shift. A supernatural shift. A supernatural na pagbabago na nangyayari na ngayon. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father. We honor you. We love you. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.